Section 4. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Wala pong coordinates talaga. Ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang, sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan. Binanggit po ninyo kahapon yung Administrative Order 29 at saka yung Republic Act 12064. Ang sabi po ninyo, doon makikita yung mga coordinates. Basahin po ninyo kung merong coordinates. Hindi po natin Wala sinabing doon po makikita ang coordinates. Ang sinabi po natin ay nakadefine doon ang ating ang West Philippine Sea. Dinefine nga po, Mr. President, na pinag-uusapan, paano maitatala nga po sa mapa? Ayaw po nating itala sa mapa, Mr. President. Yun lang po ang punto eh. Binabanggit kasi natin at sa batas natin, ni-require po ang NAMRIA at ni-require din ng DFA na mag-submit ng mapa hanggang ngayon. 12 years na po ang nakararaan. Ba't hindi po natin maitala? Napaka-importante po na magkaroon. Just for the information of the good senator, 2024 meron na pong mapa ang NAMRIA. So hindi totoong wala pang ang sinasabi ko po, Mr. President, hindi po sinasubmit sa mga kinaukulang dapat hindi ipagsubmit. po, ang sinabi po ninyo wala pang mapa. Iba po yung hindi sinasubmit. Kahit na may mapa po, kung hindi nyo sinasubmit, hindi rin po tayo magtatagumpay sa ating paninindigan na maitala natin po sa pandaigdigan talaan ng mga dagat ang West Philippine. Hindi po ba importante sa inyo na maitala natin ang West Philippine Sea? Mr. Senator, President, Point of information, Mr. with the President. indulgence of Senator Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, you're recognized. Salamat po, Mr. President. Tama po si Senator Pangilinan. Ang totoo po, dun sa mapang itinatanong ng Mabuting Ginoo, NAMRIA has prepared the maps anchored on the newly signed Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Sea Lanes Act and complying with UNCLOS and is awaiting the final implementing rules and regulations for publication. So nandun na po, Mr. President, ang mapa. Salamat po, Mr. if I may likewise add, Mr. President, ito ay